Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal
Halina, simulan natin ang pagdiriwang tayo natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo panig sa ating Diyos upang lang nating makita ang halaga at kahulugan ng kanyang pananahan sa atin, upang lalong pagtibayin na sa pananampalataya ang Espiritu ng Diyos umaalalay, mapatnubay, gumaganap o para sa ating kahinaan, tumutulong at upang magpatawad. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa'y aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at patatakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya. At mananatili siya sa iyong dahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kanya sa mga liko-likong landas. Tatakutin kanya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin kanya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kanyang lalapitan. Ipahahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kanya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kanya at mabubulit ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko'y kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas,
Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak, Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maikli ang ating mabuting balita pero ito'y punong-puno ng diwa at punong-puno ito ng hamon sa buhay pananampalataya, lalong-lalo na sa susuungin ng mga alagad, sapagkat ang mga bagay na ito ay muling tinignan ng mga alagad at pinagnilayan pagkatapos ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katanungan, marami bang papanig sa ating mga alagad? Marami bang makikinig sa atin upang isalaysay natin ang naging buhay na ating Panginoong Jesucristo? Si Jesus na taga Nazareth, papaliwanag natin ang kanyang naging buhay, ang kanyang mga aral at gawa, at ang kanyang mga himalang mga nasaksihan ng mga tao. Tayo'y magiging witnesses. Tayo ang nakakakilala sa Kanya at upang ipahayag natin ito sa saan mang sulok ng sandaigdigan. Yan ang kanilang pinahayag. Kaya babalikan nila ang isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kapiling ang mga alagad sapagkat the circle of 12, mayroong bilang na pinili si Kristo at mayroon pang 72, marami pa. At hanggang sa tinagubili na ng ating Panginoong Kristo, humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa at bautismohan sila, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Itong mga tagubili na ito upang palawakin ang isipan ng mga alagad. Sila'y 12, pero lalawak pa ang mga alagad na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ba't ang salitang sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin? Jesus Christ would like to identify people who will collaborate with Him in the kingdom of God. Ang mga taong makikiisa sa Kanya at maging bahagi ng paghahari ng Diyos upang sabihin ng Kristo, wala itong inaalis kundi lahat ay mapabilang upang ang lahat ay magkaisa sa ganitong layunin. Everyone is a member of the kingdom of God. Everyone is a member of the kingdom of God. Upang sabihin ang mga tao, upang sila'y maging kaanib ni Kristo, hindi sila kalaban ni Kristo sapat gumagawa sila na naayon sa mga pahayag ni Jesucristo sa kanyang salita at gawa.
Una mo natin talakayin ang itong tatanungan ni Juan at sa nakakita ang mga alagad ng mga taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Pero upang sabihin, sila hindi nating kabilang, hindi sila nabibilang sa 12 para sabihin exclusive ba lamang tayo, 12 na kumot nakikilala natin si Kristo, narinig natin ang kanyang mga salita at alam natin kung ano yung kanyang puso't kalooban. May mga tao din naman na tagang ganito ang kanilang ginagawa at gagamitin pa ang pangalan ni Jesus. Sila ba'y kasama natin o kalaban natin? Ito ang katanungan ni Juan at 10 na ibang mga alagad. Sino ba ang talagang kapanalig ng ating Panginoong Jesucristo? Gayong kilalan nila ay isa't isa na sila ay 12 mga alagad na pinili sa karamihan ng mga tao at nakakita sila na iba pa na nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Upang sabihin, ano ba nilalaman ng puso't kalooban ni Kristo sa mga taong pumapanig sa Kanya. Bibigyan natin na daan, the authority of Jesus Christ and the way how people look at it. Oo, si Kristo, habang dumarami ang nakakakilala sa Kanya, kung saan siya pumunta, ng mga tao nagsumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya, upang later on in their lives, they're going to acknowledge the authority of Jesus in their lives. Si Kristo ay may tagang tunay na kaganapan sa aking buhay at ang mga narinig ko sa Kanya, sa Kanyang arad gawa at nakita ko kung paano ang mga tao ay nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga payo. Ako din bilang ako'y alagad, bilang kumikilala kay Kristo, nakikilala ko He speaks with authority. Jesus in His authority of being with God and becoming one with us in words and in His deeds. Yan ang ating malaking hamon para sa buhay pananampalataya. Nakikita ba natin si Kristo na meron siyang kaganapan sa buhay natin? Nakikita ba natin na talagang meron siyang impluensya sa aking buhay, sa aking pananagutan? Nakikita ko ba na si Kristo ay nasa puso't kalooban ko at kung ano man aking salita at gawa ay sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo? Abay sa mga alagad, ito'y malaking hamon na ginampanan nila hanggang sa kanilang kamatayan sapagkat hindi sila tumalikod sa mga ipinahayag ni Kristo na sila ay magpalaganap ng paghahari ng Diyos, gawing alagad ang lahat ng bansa upang lahat ay kumilala sa otoridad ni Kristo upang sabihin hanggang sa kasalukuyan, iniwan nila ang ganitong mga bagay upang tayo naman, ganito rin ang ating papahayag. May dating si Kristo sa aking puso't kalooban at siya at sa pamamagitan niya ay nagkakaroon ako ng buhay. Napakaganda, di po ba? Kaya sabihin, it becomes a very personal way of identifying Jesus Christ in my life. And I have all the power and all the gravity of really doing these things in the name of Jesus Christ, whom that I know in His words and in His deeds. Napakalagang ito'y sasambitin nating tayo mananampalataya. Upang sabihin din, una, may pagtalikod to sa ano pa mang kasasama ng buhay. Ikalawa, ang tinatangin natin kung ano yung nilalaman ng salita at gawa ni Kristo and we work by the way how it is being said and addressed. May pahayag o pangaral si Kristo at ito'y sinusunod ko. May pinakikilala si Kristo at ako'y nakakakilala rin kung sa bagay. Ang lahat ng ipinakilala ni Kristo ay tungkol sa Diyos Ama. Ako din, yun din ang aking pagkilala. May pagtanggap din ako sa Diyos Amang pinaliliwanag ng ating Panginoong Jesucristo.
Si Kristo ba ay may mas matimbang kung humaharap sa ibinibigay ng mundong ibabaw at upang sabihin, meron akong pagtalikod sa binibigay ng makasangdibutan, meron akong tunay na pagharap kay Jesucristo sa aking lubos na pagtanggap sa Kanya. Oo, ito yung mga kahulugan kung paano ang mga alagad ay nabuhay. Pero ang mahalaga rito kung paano nila isinalin ang ganitong kaalaman, ang paninindigan at ang kanilang pagtatanggol, ika nga, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga binuo ni Kristo ang kanyang mga alagad upang silang maging saksi sa gawa at salita ni Kristo at ihandog ang kanilang pagiging saksi sa susunod na mga henerasyon upang ngayon sa araw na ito, sa pahayag ng mabuting balita, babalik naman tayo sa otoridad ni Kristo. May dating siya at ako ang aking layunin upang masalamin sa aking buong pagkatao ang pagkakilala ko kay Jesus at upang maihandog ko ang ganitong pagkilala sa mga taong kasalamuha ko, kaibigan ko, sa mga taong nabuhay na kasabay ko sa mundong ibabaw at upang ako'y maging instrumento para palaganapin ang aral ng mabuting balita sa salita at sa gawa. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, pinaghahayag ng ating Panginoong Kristo the authority of Jesus Christ in my life and the gravity that it takes sa talagang anuman ang mangyari, hindi mababago ang aking pagpapasya, hindi magbabago ang aking kaisipan, nilalaman aking mga puso upang patuloy kong bigyan ng daan ang aral ni Jesucristo hanggang sa wakas ng aking buhay. Ika nga'y meron itong pagpapatibay ng ating buhay pananampalataya na hindi ito magbabago kailanman, anuman ang gawing impluensya ng makasangdibutan, anuman ang nagiging ang hamon para sa akin, manatili ako bilang kapanalig ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang bibigyan natin ng daan sa pagdiriwang na ito ay salaysay ng aking puso't kalooban. Ito ang nilalaman ng aking puso't kalooban upang sabihin, anuman ang mangyari, ang pagkapanalig ko kay Kristo ay hindi mawawala at dadalhin ko ito hanggang sa wakas ng aking buhay. Hari nawa, ito ang ating magiging pagpapasya. Sa araw na ito, makikita natin ating mabuting balita. Hindi tayo laban sa buhay pananampalataya, kundi tayo sumusuporta at nagiging kaisa upang mag-instrumento tayo sa pagpalaganap ng aral mabuting balita sa salita at sa gawa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga ibig makamit sa buhay, mga mitiin natin at saloobin upang maipalaganap ang aral ng mabuting balita sa salita at sa gawa. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa nating mga sariling kahilingan.
Paginapati mo kami, Ama, na isa lang layunin sa buhay upang ang pananampalataya ay mabigyang daan sa aking sariling buhay at pagpapala mo na kami huhubugin mong may pinanindigan upang kami maging magandang larawan sa iba upang ang magiging kapanalig ni Kristo ay mabigyang halaga sa marataong aking pinaglilingkuran. Marapati mo itong aming mga kahilingan na ibig namin makamit. Ngayon ipinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya ipagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't inialay namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon na lang ang ating pagdakila kay Jesus sa kanyang salita at gawang pumapatnubay, magpapalakas sa ating gitna ng kahinaan at magbibigay daan sa dakila niyang pag-ibig na galing sa Ama. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa araw-araw at patawarin mo ang aming
kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinusukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at mabigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa kagalingan ni Papa Francisco. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhog sa iyo at hinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at manindigan sa pananampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. At ito rin po magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating pong gawain. Panalig bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya.
Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na napanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang padatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantumeno sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat vitum
cielo, prestetis Dieis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,